makain ng ano. Hindi mo siya mapakain. Pero ayaw niyang pag-usapan yun, guys. Buto-buto. Pero basta kinuha ko lang yung... Good morning po. Kahapon, namili kami at napadaan kami sa $1 shop, guys. Natawa ba naman ako? Natawa ako kay Habi. Napansin nyo, guys, manas yung aking mukha. Ikukwento ko sa inyo. Yun, kahapon, namili kami at napadaan kami sa $1 store. Tapos, si Habi ba naman, tawang-tawa ako sa kanya dahil tingnan nyo ang binili niya, oh. Yan. Ayan. Binili niya para sa dalaga namin. Yung ating, dahil bibihira na po siyang makasama ko sa ano, sa pag-vlog. 20 years old na yung ating dalaga, guys. At, yun ang binili niya. Pa-smile-smile lang ako nung dinampot niya. Sabi niya, bumabalik daw yung kabataan ng kanyang dalaga. Dahil noon, guys, nung baby pa si Jessie, siya ang bumibili ng mga ponytail, mga Barbie, mga ganun pa. So, yun, nung dinampot niya, parang bumabalik daw yung kabataan ng kanyang dalaga. So, hindi fix yung sinasabi ko sa utak ko. Okay, nasabi ko sa inyo, guys, na bibihirang makasama ko si dalaga namin sa pag-vlog. I think lalabas kami mamayang gabi yata. Oo. Kung sasama siya, mapapasama siya sa vlog natin mamaya. Kakain daw kami sa labas. At nag-aayos tayo dito ng mga medicine, and at the same time na andyan pa rin yung ating dirty kitchen. At sabi ko bago natin ipagpatuloy, bago natin makalimutan yung ating iyayaw-yaw, is magyaw-yawan muna tayo today, ngayon. Naalala ko, wala yung ano ko yung aking tripod. Sa previous vlog pala natin, guys, yung topic natin tungkol sa kamatayan. Madilim. I will hold it like the ball. Okay. Yung naalala ko yung previous vlog natin, guys, may nakapag-comment doon sa vlog natin dahil nga po ang topic natin ay tungkol sa kamatayan. May nakapag-comment doon na ano ang naramdaman ko nung nasa ICU ako. Very nice question. So, ang gagawin ko po, ilalagay ko sa comment section sa baba yung link na kung saan ikinuwento ko yung nangyari sa akin nung ako'y nag-stay ng 3-4 days sa ICU. Meron pong part 1, part 2, part 3. Pag napanood nyo po yung pinakahuling part 3, siguradong iiyak po kayo. So, ilalagay ko yung link at huwag po kalimutang panoorin. Part 1, part 2, part 3. Nakakaiyak po. Maganda po siya. Kwento po ang buong pangyayari nung ipinanganak po si Bunso hanggang sa 3 araw, 4 na araw na tulog ako kung anong nangyari at yung time na ako'y nagising na. So, panoorin po. Tapos, yun nga po, ang content natin last time sa previous vlog natin ay tungkol doon sa kamatayan. So, meron lang pong akong tanong sa mga kagaya kong nakapag-asawa ng ibang lahi. Ang tanong po sa mga Pilipinang nakapag-asawa ng ibang lahi, kung kayo po ay namatay, kung may nangyari po sa inyo, ano po ang balak nyo sa sarili nyo? Saan nyo gustong mailibing? Sa Pilipinas or sa mismong bansa na kung saan kayo nakapag-asawa? Gaya ko, guys, hindi po maiaalis yung topic na pag-usapan namin ni Habi kung saan ba ako ililibing pag ako'y namatay, guys. So, sabi ko sa kanya, gusto ko sa Pilipinas ako mailibing. Pero ayaw niyang pag-usapan yun, guys. Pero basta kinuha ko lang yung ano niya, opinion niya, kung saan nga ba or ano nga ba ang reaction niya nung sinabi kong sa Pilipinas ako gustong mailibing. Tapos, iniiba niya yung topic, pero pilit kong ino-open. So, sabi ko sa kanya, doon ako sa Pilipinas gustong mailibing, sabi ko. Tapos, ang rason ko kasi, guys, sa Pilipinas, meron po kaming private na libingan na kung saan may bakod po doon, may bakod,
tapos walang pwedeng pumasok, tapos sarili ng family namin. At yun ang rason ko na doon gusto kong mailibing. Dahil dito po sa Lebanon, maganda naman po yung libingan ng mga biyanan ko, kaso nung last time na dumalaw kami sa mga biyanan ko, nakita ko sa mismong mata ko guys, na yung mga kalansay, sorry sa mga kumakain at sa mga sensitibo, yung mga kalansay guys, tinatanggal nila tapos tinatapon na lang sa isang, meron namang tapunan talaga ng mga kalansay. So nakita ko mismo sa mata ko na tinatanggal yung mga namatay na mga 5 or 6 years na tinatanggal, tapos yung bagong patay doon inilalagay. Sa atin, ganun naman din, di ba? Dahil naalala ko yung lolo ko, ganun. Tinatanggal yung mga kalansay, tapos tinatapon na lang. Tapos inilalagay yung bagong patay, di ba? Oo. Tapos, yun ang opinion ko lang sa asawa ko. Na pag ako'y namatay doon sa Pilipinas, dahil alam kong hindi magagalaw yung aking kalansay. So, ayun. Yun ang tanong, saan nyo po gustong mailibing yung mga Pilipinong nakapag-asawa ng ibang lahi? Sa mismong bansa ng inyong asawa o sa Pilipinas? So, yun ang tanong. At, yun na po. Para may place mamaya sa ganap na mangyayari, kung ano man yung ganap, magtira po tayo ng space dito. So, tapusin natin yung trabaho natin dito at para makapaggayak ng bonggang-bongga. Okay po. So, yun na yun guys. Kita-kits tayo mamaya. Tapos, ay oo nga pala. Kaya pumanas yung aking mukha nga pala guys. Dahil, meron lang akong ipagyayabang dito. Madilim talaga. Itong aking kilay guys, nagparitats po tayo. Kaya yan masakit pa po. Oo. Microblading ko sana, kaya lang hindi daw po pwede dahil naumpisahan ko po sa tattoo, ganyan. Tapos nawala na yung kulay niyan, tapos microblading ang gusto ko. Kaya lang hindi daw po pwede dahil nag-iba yung kulay, bali light black na ito dati. Tapos kung ima-microblading ko ng black, hindi daw maganda. So kung ano yung naumpisahan ko sa una, so, ganun na lang. Paritats. Yan. Mukhang matare po tayo sa ating kilay. So, yun na yun guys. Kita-kits tayo mamaya. Ipakita ko lang pala ang ginagawa ko dito guys. Ayan. Ito yung mga tira-tira naming pagkain. Hindi po namin tinatapon yan. Tapos, pinaghalo-halo ko. Tapos, ginagawa ko ganyan guys. Ayan. Ayan. Sinupot-supot ko yan. Dahil po, para sa mga pusa sa baba. So yun nga po, isiningit ko lang ito. Yun, sinupot-supot ko yung mga tira-tira naming pagkain guys, dahil si Habi, pag bumababa siya ng umaga, pinapakain yung mga pusa. Dapat nakaredy na yung pagkain ng mga pusa. Tapos kung wala siyang mahanap sa fridge, ang ginagawa niya at pinag-aawayan namin, nagbubukas siya ng mga dilata. So yan ang ginawa ko para hindi siya magbukas ng mga dilata dahil nag-aaway kami. Yung ba namang pang sandwich or pang abasto, pinapakain sa mga pusa. So, ayan, diba? Sayang din. Mapagmahal po siya sa mga pusa, itong tatay natin. Tapos, si Mingming, si Lucky, yung alaga namin dito sa bahay, iba naman yung pagkain niya. Napaka-juicy niya. Social itong itong si Mingming natin guys. Iba ang ugali nito, iba ang kinakain nito. Aray ko. Iba ang kinakain nito guys. Oo, ang kinakain niya, hindi mo siya mapakain ng hindi mo siya mapakain ng buto-buto. Oo. Iba ang kinakain niya. Special ang kinakain nito. Oo, may sarili siyang pagkain. Pag nakakain siya ng buto, ba? Itong si Mingming. Hindi niya kaya. Oo. Dahil simulat sa pool na kinuha namin siya, yung soft lang ang pinapakain namin. Pati tinik-tinik ng isda, hindi niya kaya. Oo. Hindi kaya ng mga pusa sa baba. Kung ano man ang ipakain namin, kinakain nila. May mga vlogs ako guys na kung minsan nagpapakain si Habi ng pusa sa baba. So ayan, nandiyan na naman ang ating Mingming. Ayan siya oh. Okay, ang ating Mingming to.
Oh, sandali. Ang ating Mingming to ay nandito. Are you going? Huh? Hmm? Are you going? Yeah, baby. Chika, 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 chika. Chika, 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 chika. Okay po. Tapusan na natin ang ating trabaho sa kusina. Daddy, come. Let's close the light para tipid kuryente. Come on. So yun na yun guys. Tuloy natin mamaya po. Few inches later. Ask George what is the key of that.